Tulad ka rin ba sa akin na sa tuwing nakakita ng mga successful na negosyante, ang una kagad pumapasok sa isipan ko ay kung paano sila nagtagumpay. Ano ba ang ginagawa nila o ano ba ang meron sila na wala tayo? Hindi maiwasan na karamihan sa atin nagkakaroon ng curiosity dahil gusto din natin maging successful sa buhay, lalo na sa pagninegosyo. Dahil alam naman natin na wala talagang yumayaman sa pagtatrabaho o pagiging empleyado lamang. Pero alam mo ba na hindi lahat na naninegosyo ay nagtatagumpay? Sa pagninegosyo kasi may mga katangian na dapat mo munang taglayin para maging isang matagumpay na negosyante. At yan ang ibabahagi ko ngayon sa inyo at ang 10 katangian ng isang magaling na negosyante. Pero bago po ang lahat, sana huwag mong kalimutan ang mag-follow at mag-subscribe sa channel natin para updated ka sa mga bagong video natin. At kung ready ka na, number 1, ang magaling na negosyante ay may integrity. Maging honest ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa lahat ng transaksyon at sa mga aktibidad. Huwag mong sirain ang iyong integridad dahil lahat ng mga nagtatagumpay sa negosyo ay nakabase ito sa lahat sa salitang tiwala. At ang isang matagumpay na negosyante ay nakabase din ito sa dami ng taong nagtitiwala sa iyo at sa mga taong willing magtrabaho sa iyo, magpapautang o magpapalon sa iyo ng pera, bibili ng produkto o serbisyo mo, at tutulong sa iyo sa mga panahon na may pagdadaanan ng pagsubok ang negosyo mo. Ang ugali bilang isang negosyante ay ang pinaka-importanting assets na kailangan mong i-develop sa buong buhay mo. At ang pag-uugali mo ay dapat nakabase din ito sa iyong integridad. Number 2, ang magaling na negosyante ay nakahandang humarap sa pagsubok. Sa lahat ng oras, ang isang magaling na negosyante ay nakahandang humarap sa kahit anong pagsubok at hindi sila nagbaback out. Dahil para sa kanila, ang isang pagsubok ay nagbibigay ito ng maraming aral at tinutulungan ka nito na mas maging matibay. Kaya kung naririnig mo sa mga taong matagumpay na kaya sila naging successful dahil dumaan sila sa matinding pagsubok sa buhay. Sabi nga nila, sa buhay kung gaano kalaki ang tatahakin mong pagsubok, ganon din kalaki ang posibleng gantimpala na makikamit mo. Kaya nga kung titignan mo malaking parte sa istorya ng buhay nila, ang salitang pagsubok at pagkabigo bago nila naabot ang kanilang tagumpay. Sa totoong buhay kasi, hindi talaga natin maiwasan ang pagsubok. Ang tanging magagawa lang natin dito ay matuto tayo kung paano natin ito malalagpasan. Ang nakakalungkot kasi sa karamihan sa atin kapag nakatikim ng pagsubok ay umayaw na kaagad. Hindi nila na-realize na susi ito para sa tagumpay. At kapag iniiwasan mo ito, iniiwasan mo na ang mga malalaking opportunity. Number 3, ang magaling na negosyante ay may sistema na sinusunod. Sa buhay, napakahalaga ang pagkakaroon ng layunin. Pero para maabot mo ito, dapat may sistema ka para dito. Ito yung mga bagay na dapat gawin sa araw-araw patungo sa iyong magandang layunin sa buhay. Kasi ang tagumpay kakibat nito ang iyong mga pamamaraan at kung paano mo ito ginagawa. Karamihan sa ating mga Pilipino, halos lahat tayo meron naman talagang magandang layunin. Pero marami pa rin sa atin ang hindi pa naabot ito. Ang silbi kasi ng isang layunin, nakakatulong kasi ito sa isang mas malinaw na bisyon na gusto mong puntahan. Pero ang magiging guide mo patungo dito ay ang iyong malinaw at magandang sistema. Kasi ang sistema ay siyang nagkukumpas na kung ano ang magiging resulta. Halimbawa nito ay yung plano mong magkaipon ng pera, pero ang sistema ng buhay mo sa kung paano ka mag-manage ng pera ay puro gastos. So napaka-imposible na makapag-ipon ka o magkakatotoo ang pinaplano mo. Kaya siguraduhin mo na ang sistema mo ay nakalain patungo sa iyong mga layunin sa buhay. Number 4, ang magaling na negosyante ay aware sa kanyang kakayahan. Ang isang magaling na negosyante ay alam niya kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Alam niya kung ano ang dapat niyang baguhin at dapat i-improve sa sarili. Kailangan natin tanggapin na lahat tayo ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Kaya ang matagumpay na negosyante ay nag-hire ng ibang tao na may kakayahan sa isang bagay na wala sa kanila. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa pagninegosyo, okay lang na magsimula na ikaw lang muna sa lahat. Pero kung gusto mo talaga na lumaki pa ng lumaki ang negosyo mo, kailangan mo mag-hire ng tao na kayang gampanan ang isang trabaho na higit pa sa kakayahan mo. Number 5, ang magaling na negosyante ay tinatapos nila ang kanilang nasimulan. Hindi lahat ng negosyante ay nagsisimula sa magaling.
Pero sinisigurado nila na tatapusin talaga nila kung ano man ang kanilang nasimulan. Maraming Pilipino ay may magandang idea pagdating sa negosyo. Subalit iilang lang talaga ang may lakas ng loob na magsimula at nagpapatuloy. Ang mga matagumpay at hinangaan mong negosyante ngayon, nagsimula ang mga ito sa maraming failure noon. Pero matagumpay na sila ngayon dahil ito sa salitang persistent. Tulad ng nasabi ko, kakayahan ng isang magaling na negosyante na kayang ipagpatuloy ang kanilang nauumpisahan. Number 6, ang magaling na negosyante ay bukas ang sarili sa bagong kaalaman. Ang mga magagaling na negosyante ay gutom ito palagi sa mga makabagong kaalaman. Bukas ang kanilang isipan para matuto. Naghahanap palagi ng mga bagong strategy para mas lalo pang maging magaling pa na negosyante. Nagbabasa ng mga libro patungkol sa negosyo. Nanonood ng mga video na may kaugnayan sa pagninegosyo. Nag-a-attend ng mga business seminar at nagtatanong-tanong sa mga totoong may alam sa pagninegosyo. Mahirap magtagumpay ang isang negosyante kung ang alam nito ay stock knowledge lang. Umaasa lamang sa mga dating experience, puro lakas ng loob at kayabangan. Oo, karamihan sa mga negosyante ay proud sa kanilang pinagdaanan. Pero kailangan na magpakatotoo ka na marami ka pang kailangan na dapat matutunan. Number 7, ang magaling na negosyante ay may mataas na disiplina sa sarili. Ang magagaling na negosyante ay kaya nilang disiplinahin ang kanilang sarili para gawin ang isang bagay na kahit wala pa sila sa mood na gawin ito. Kaya naman nasisigurado nila ang tagumpay bilang isang negosyante. Marami kasing mga baguhan sa pagninegosyo na takot sumubok o di kaya ay kaagad sinusukuan ang isang proseso dahil lang sa nakaranas ng isang matinding problema. Tumitigil na at nagdideklara na kaagad na hindi para sa kanila ang pagninegosyo. Dahilan na bumabalik na lang ulit bilang isang empleyado. Tandaan mo, ang pagninegosyo ay may proseso din ito na dapat sinusunod. Tulad ng isang bata na makailang bisis din ito madapa bago ito tuluyang makatayo at makalakad ng maayos. Ang mga bagay na ayaw gawin ng mga nabigo na negosyante ay ang mga bagay din na ayaw gawin ng mga matagumpay na negosyante. Ang kaibahan lang sa dalawa, ang mga matagumpay na negosyante ay ginagawa pa rin nila ang mga bagay na iyon dahil alam nila na yun talaga ang proseso o price na dapat nilang bayaran kapalit ng tagumpay na kanilang hinahangad sa kinabukasan. Number 8, ang magagaling na negosyante ay hard work at work smart. Kung gusto mo talagang maging matagumpay na negosyante, kailangan mapagsabay mo itong dalawa. Working smart at working hard. At dapat laging magkasama ang dalawang ito. Isipin mo na lang kung working hard ka nga pero nakapix naman ang iyong income, sayang ang energy mo at pagpupursige mo dito. At kung working smart ka lang din naman, pero kumikilos ka lang kung kailan mo gusto, mas lalong masasayang lang ang oras mo dito. Number 9, ang magagaling na negosyante ay flexible para sa pagbabago. Kung napapansin nyo dati, ang mga malalaking kumpanya lang ang may kakayahan na makapagbayad ng mga advertising sa TV at sa billboard. Pero sa ngayon, maging ang maliliit na negosyo ay kaya na makapag-advertise through social media platforms. At kung dati ang kumukuha ng order mo sa mga fast food chain ay ang cashier, pero ngayon digital na. Ang ibig sabihin nito, kailangan nakahanda tayo palagi bilang isang negosyante sa pag-adapt ng pabago-bagong takbo ng negosyo kasabay ng pag-usbong ng mga teknology sa panahon natin ngayon para hindi tayo mapag-iwanan. Number 10, ang magaling na negosyante ay willing mag-umpisa sa maliit na negosyo. Isang magandang halimbawa nito ang founder ng Jollibee na si Tony Tan Caktiong na nag-uumpisa lamang sa pagninegosyo ng ice cream parlor na kalaunan nag-u-offer na din ng mga hot meals at mga sandwich dahil na din sa demand ng mga customer nila. At nang dumating ang araw na naging kilala ang mga bagong menu kumpara sa ice cream at nakapagdesisyon ang pamilya na i-convert ang kanilang ice cream parlor business into fast food chain o restaurant na kilala na ngayon na Jollibee. Karamihan kasi sa atin ayaw magsimula ng maliit dahil na rin sa mga naging kaugalian na ng ilan na gusto kaagad na magiging big time. At yung iba naman ayaw nila mag-umpisa ng maliit dahil nagiging mindset na marami ng ibang nauunang nakapagnegosyo na katulad sa planong gawing negosyo. Sabihin na natin hindi maiiwasan ang kompetisyon sa pagninegosyo. Pero gusto ko ipaalala sa iyo, ang pagninegosyo ay nakasalalay ito sa iyo kung paano ka maging creative at kung paano ka magbigay ng maayos na customer service.
At tandaan mo rin, hindi lahat ng maliliit na negosyo na nag-uumpisa na nakilala na kaagad. Pero ngayon, nagiging popular na. Patunay lang ito na kung consistent ka sa mga ginagawa mo at seryoso ka sa pag-abot ng mga goals mo, wala talaga itong imposible. At dito na natin tapusin ang ating napakagandang topic sa video na ito. Maraming salamat at hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam.